Magatid na tayo ng bali-balita. Ano ba yung mga napakarami nating mga hindi na talakay nung mga nakaraan, ano. Pero ang importante na gusto kong talakayin natin yung classroom. Oo, importante talaga yung classroom kasi ang foundation ng ang foundation kasi ng isang bansa is yung tao. At kung ang mga tao sa bansa mal-edukado, ang mga tao sa bansa mahihina ang mga utak, ang mga tao sa bansa walang sibilisasyon, because without education and without law, there's no civilization. So kung mukha kang uncivilized, anong klaseng magiging bansa kayo? Anong klaseng mga leaders yung mamumuno sa inyo? Anong klaseng workforce meron tayo? Di ba? Kasi sa mga departamento, sa bayan natin, ang mga nandiyan, mga taong edukado. And if yung education system natin is late na late, imagine mo, anong klaseng mga edukado yung mga inilalagay natin diyan sa mga posisyon sa gobyerno and yung mga nagsisilbi sa atin, nagbibigay ng serbisyo sa atin. So, walang kakwenta-kwenta, hindi ba? It all boils down to education. 5 lang naman. Actually, tama, 5 lang naman. Simple lang naman talaga ang problema ng Pilipinas. Una, pabahay. Pangalawa, security of tenure. Yung trabaho. Pangatlo, pagkain, health, and security. Di ba? At saka, education. Matamaan mo lang naman yung 5 na yun. Okay na Pilipinas Oo, and by saying matamaan mo yung 5 na yon, i-prioritize mo yung 5 na yon, it also includes hindi ka maging corrupt. Kasi in order for you to tackle itong mga 5 problema or 5 pinaka-basic na dapat na sinosolve natin or ibinibigay natin sa mga mamamayang Pilipino, in order for you to tackle it and in order for you to give it to people, kailangan talaga hindi ka magnanakaw at hindi ka corrupt. Yun lang yun Oo. So, ang problema ng Pilipinas natin, ng bayang Pilipinas, is yung edukasyon mababa and pangalawa, yung corruption. And of course, kapag ka ang tao mal-educated, ang tao ay mababa ang kalidad ng edukasyon, nagre-resort yan to shortcut. Pag-shortcut and corruption, pagnanakaw. Ganun talaga dahil nga ang iyong kakayahan, ang iyong inabot ng isip ay hindi ganun kalawak at kalalim, doon ka sa pinakamabilis na paraan para mag-survive. And ano yun? Ano yung pinakamabilis na paraan para mag-survive? Yun yung mga bagay na kinukuha mo na lang basta-basta sa ibang tao. Magnanakaw, para kang hayop sa Africa na you are a predator and ito prey and you'll just snatch the prey away from yung kanya, let's say for example, yung kanyang pamilya, hindi ba? You'll just snatch it away. Ganun ang mindset ng isang taong mangmang. And dito sa Pilipinas, makikita natin na talagang for the longest time, late na late talaga tayo sa education. Noong naging Education Secretary si Inday Sara, yan nga ang sinasabi niya na gusto kong ayusin, gusto kong baguhin, K-12 tayo para lang sumabay tayo sa Western country, magmukha tayong parang mga ang style natin sa Amerika na, pero kung makikita mo yung K-12, hindi naman talaga fit yung yung sistema ng pagtatrabaho dito sa Pilipinas doon sa K-12. And hindi rin talaga siya akma sa lifestyle sa buhay ng mga Pilipino, because technically nagdagdag ka ng 2 taon para pag-aralin yung mga estudyante. Ang problema nga, ang hindi natin inaayos yung education system. Kasi magagaling naman yung ating mga mga professionals Magagaling naman sila. Hindi naman
dinagdagan yung mga years nila sa eskwelahan before eh. Pero magagaling sila dati. Kasi nga, ang education natin before, sumasabay pa sa buong mundo. Pero ngayon, hindi eh. Paatras tayo, paiwan ng paiwan. Paano ko masasabi? O, yun na lang mga libro natin. Makita mo, dahil mga misspellings, ang daming mga maling information, tapos pinapasok pa ng mga komunista, ilalagay pa yung mga propaganda ng mga makakaliwa doon sa mga libro natin. So yung mga bata, ayan, lahat puro burgis, lahat puros mga dilawan, di ba? Yung mga nasa eskwelahan. Dahil dilawan dilawan thinking yung ipinapasa ng mga guro natin sa kanila eh. So nung si VP Sara ay Education Secretary, binago niya lahat yun, tinatry niyang baguhin yun. She's trying her best para maka-cope up tayo with yung market, yung sa buong mundo, bigla naman siyang tinarantado ng mga nasa gobyerno. So classrooms, my goodness, imagine ninyo mga bossing, 22 classrooms lang ang natapos nila. Yun talaga ang masakit sa damdamin natin. Dahil ako nung nag-aaral ako, kasi sa public school ako nag-aaral elementary and high school, sa public school ako. Nung high school ako, nagka-classroom na kami sa ilalim na ng puno sa ilalim na ng punong mangga. Naikwento ko na yan before. Yung teacher nga namin before sa high school na hindi kami corridor kasi di ba nakikita nyo sa mga public school may corridor. Saan ang classroom nyo? Sa corridor. Ibig sabihin, classroom, sa labas ng classroom, kayo doon, mag-i-Indian seat kayo doon, doon na kayo aaral. Doon na din magtuturo yung mga teachers ninyo. So doon sa corridor, meron lang maliit na walkway para daanan ng mga tao. At yung teacher nyo, nandoon kay lahat. Habang doon sa loob ng classroom ay nagkaklase rin. So sobrang may shortage ng classrooms before. Doon na kami sa ilalim ng puno ng mangga. Mismong sa quadrangle na kami dahil puno na rin pati yung mga corridors, puno na din ng mga estudyante. So that was before. That was what? 1990s. 1990, mga 1991 pataas. Yun na yun. So, imaginein mo from that year hanggang ngayon, yun pa din ang problema natin, classrooms. Di ba? Hindi natin na-forecast kung gaano karaming mga estudyante yung papasok sa mga paaralan. Kasi meron naman tayong census alam naman natin kung gaano kalaki yung population natin. So alam natin doon sa population na yun, ilan ang bata, ilan ang matanda, ilan ang middle age, di ba? So paano hindi natin na-forecast na yung mga classrooms kailangan natin dagdagan kasi maraming mga estudyante. It's happening before. Supposedly 20 years after, dapat malaki ng changes, hindi ba? Siguro kung ginawa ng 3 yung shift ng eskwela, umaga, tanghali, at meron ng hanggang late ng gabi para lang ma-accommodate yung mga estudyante na nandun sila sa mga classrooms, di ba dapat in-adjust na natin Pero hindi From the 90s, actually the 80s hanggang ngayon, yun pa din ang problema natin. Noong panahon ni Pangulong Duterte, in-address yan With the pandemic, in-address yan. Libo-libo, daan-libo actually na mga classrooms ang naipagawa. Classrooms lang ito, mga bossing We are talking about classrooms. Hindi pa ito mga buildings. Kasi ang isang building pwedeng magkaroon yan ng mga 50 classrooms Oo, hindi ba? So ito, ang ibig sabihin, ang nagawa ng gobyerno natin na classroom, 22 lang sa loob ng isang taon. Classroom lang ito. Hindi ito building, hindi ito malaking facility. Classrooms lang. And then, ang sasabihin ng gobyerno na ito na ang legacy nila is education and healthcare. Education, ang legacy mo, pero 22 classrooms lang yung napagawa mo. Ang legacy mo, healthcare, pero ninanakawan mo ang PhilHealth. Zero budget mo ang PhilHealth. Tapos, yung malasakit center, dinidefund mo. So, anong klaseng legacy? Ano ba yung legacy talaga ni Bongbong? Sirain yung mga institusyon na sinasabi niyang legacy niya. Ano ba legacy niyang sirain o legacy niyang ayusin? 'Di ba?
So, yun yung nakakapagtaka ron, 22 classrooms. Kawawa ang mga estudyante natin. Kung classroom lang, hindi nila kayang i-provide, paano pa kaya yung good education? Paano pa kaya yung proper curriculum? Paano magkakaroon tayo ng mga future good professionals and leaders kung yung foundation ng education natin, which is yung high school and elementary, hindi na maganda yung experience ng mga estudyante natin. Imagine, ang magiging mga surgeons natin in the future, mahina ang primary education. 'Di ba? Imaginein mo yung magiging mga engineers in the future, mahina yung primary education. Kaya tingnan mo yung mga tulay sa atin, bengkong-bengkong. Kita mo yung mga proyekto sa atin, subcontract. Tingnan mo yung mga contractors dito sa Pilipinas ni hindi mga civil engineers. So, ito ang problema ng bayang Pilipinas ngayon. Napakaraming problema ng bayang Pilipinas ngayon na hindi ina-address ng mga nasa gobyerno bagkus pinagkakakitaan pa nila. 22 classrooms, mga bossing. Tingnan ninyo. Nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Ganyang kasinungaling ang hayop na yan. 22,000 daw na silid-paaralan ang nagawa nila. 22,000 It turned out, hindi siya 22,000. Sinungaling talaga tong Judas na ito eh. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa... Again ito ay SONA. Lahat ng pagsisinungaling niya sa SONA niya dinadala. And feeling niya ang galing-galing niya talaga. Yung flood control projects nang nabisto siya dahil sa putang ng SONA na yan. Ito rin. Yung patungkol dyan sa classroom, SONA. So lahat ng sinasabi nito ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA, puro kasinungalingan. At alam natin na ang sinungaling, kapatid yan ng magnanakaw. Bakit mo ipagmamalaki ang isang bagay na hindi naman totoo? Ibig sabihin, ginagamit nila yung mga bagay na yan na pinagmamalaki nila, ginagamit nila yan para pagkakitaan. And shame on you sa paggamit mo sa sektor ng edukasyon para lang yumamang kayo mga buwaka ng ina ninyo. Kasi sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sobrang magnanakaw kayo. Bakit sobrang ginagahasa ninyo yung pera ng taong bayan, kapakanan ng mga Pilipino. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng mga satanas kayo. Kaya nga nung sinabi nung ate ni Pangulong Duterte, na kapanayam namin yung ate ni Pangulong Duterte, sabi niya, you have sold your souls to the devil at hindi na kayo makakabalik. And hindi maintindihan ng lahat kung saan nyo dadalhin yung dami ng pera na yan na nakuha ninyo. Na maikli na lang naman ang mga buhay na itatagal nyo. Itong taon na to is 60 plus, is going 70. Hindi na to tatagal ng katulad kasing haba ng buhay ni Enrile. Anong gagawin mo doon sa mga pera na hindi mo even kayang gastusin in 5 lifetimes? Di talaga natin alam kung anong klaseng mga demonyo to, mga putang ina nito talaga sa totoo lang. Kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Bago daw matapos yung administrasyon, tatapusin yung ilang pang 100,000 mga silid-paaralan. Imagine, Bongbong, nangako ka ng 1 milyong pabahay taon-taon. That's fucking 6 million house for the whole of your term. Bahay, 6 na milyon. Tapos sa isang taon, classroom na lang, putang ina mo ka. Sa classroom na yan, ang daming mga batang makikinabang. Hindi lang isang pamilya, bunyeta ka. Hindi mo pa nagawa, 22. Putang ina, napaka-incompetent mong hayop ka talaga, sa totoo lang.
Napaka-incompetent mo na, napaka-sinungaling mo pa. Putang ina, hindi ko alam bakit ipinagtatanggol ka pa ng mga loyalista. Pungin ang ina nyo, mga zombie na talaga kayong mga hayop kayo. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Maglalaan ng sapat na pondo para dyan, tas 22 yung natapos. Anong ibig sabihin? Putang ina, ghost classrooms na naman yan. Ninakaw mo yan. Kung naglaan ka ng pondo para sa classroom building or sa mga classrooms, putang ina, tas hindi nyo na-deliver, nasan yung nilaan mong pondo? Putang ina nyo, ninakaw nyo na naman. Di ba? Ganyan ang nangyari dyan. Ninakaw nyo na naman. Hayop na pondo na yan. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Nak ng putang ina. Buong suporta para magnakaw kayo. 2,000 years. Yan, ito, after how many years, yung kanyang sona about dyan sa hayop na classroom na yan. Na po ang nagawang classroom. Ito ba, no? Baban to. Even the Department of Public Works and Highways, na po siya dati matino itsura nito. Ngayon, putangin na mukha ng taong grasa eh. Maayos na tao ito si Vince Dizon eh. Putangin na talaga. Alam nyo, ito si Vince Dizon magaling to. Ito si Vince Dizon, tao to ni Art Tugadi. Ang mentoring neto, Art Tugadi. Perfectionist si Art Tugadi. And of course, ang amo ni Art Tugadi, si Pangulong Duterte. So, Duterte ang brand ng trabaho nito eh. Putangin naman, takin mo, nung sumama sa inyo, nagmukha siyang gusgusin. Nagmukha siyang magbubuti. Nagmukha siyang homeless. Pukin ang ina, sa sobrang hirap niyong katrabaho. Sa sobrang hirap linisin ng mga ginagawa ninyo mga pagnanakaw sa Pilipinas. Putang ina, yung matitinong tao, nasisira ang buhay dahil sa inyo. Hindi ko rin maintindihan dito sa mga kupal din ng mga ito. Sila Vince Dizon. Putang ina, bakit pinipilit nyo pang siguro sa pagmamahal nila sa bayan, kaya pinipilit nilang ayusin pa yung mga departamento nila. Pero putang ina, hindi nyo kayang ayusin yan kung magnanakaw yung mga pinagsisilbihan, mga amo ninyo. Yun ang malaking problema kasi kahit anong gusto mong linisin yan, kung putang ina puro kawatan ng mga hudas na yan, walang mangyayari talaga. So, for Magmumukha kayong mga taong grasa talaga. 2025 po, out of 1,700, Ang target 1,700, ang nagawa 22. Pukin ang ina niya. Ilan ang eskwelahan sa buong Pilipinas? Ilan? Tangina 22 nagawa. Tapos itong putang inang vice ganda na ito, tinitira si Heart Evangelista dahil yung daw isang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista kulang sa reading materials. Pukin ang ina niyan, bakit hindi mo tirahin si Bongbong Marcos, siya presidente ng Pilipinas, di naman si Art Evangelista. Si Art Evangelista, isang artista. Hindi naman niya responsibilidad bilang isang artista na ayusin yung eskwelahan sa sa probinsya niya. Hindi naman siya hinalal ng taong bayan. Well, let's say yung asawa niya is a congressman, senator, at taga dyan sa lugar na yan, but it also doesn't necessarily mean na responsibilidad na rin ni Jesus Escudero yan. Meron tayong Department of Education. Meron tayong presidente that heads or leads the Department of Education. Nasa ilalim niya yan. So bakit hindi natin sisihin yung Department of Education ngayon, yung DPWH, and yung presidente ng Pilipinas? Yan ang putang inang culprit dyan. Yan ang pinagsimulan ng lahat ng kahudasan dyan. Bakit dinadamay natin yung mga pangalan na hindi naman kasama sa responsibilidad nila yung pagtatrabaho para sa mga lugar kung saan sila mga nakatira. Putangin na itong mga dilawang kupal talaga na ito. Tarantado talaga itong baklang si Vice Ganda na ito na putangin na hindi mo kayang batikusin si Bongbong Marcos, binabatikos mo yung kapwa mo artista na alam mo naman na hindi niya responsibilidad yung putangin na mga bakla talaga, hindi naman lahat ng bakla, yung mga bading, may gooding no? Sabi nga ni Sir Jack pero puta hindi ko talaga malaman kung saan nanggagaling tong utak ni Vice Ganda, kung sa Almoranas ba niya dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. Sa pagdami ng backlog. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang
matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Nasa sobrang daling kumita ng pera, kasi sa mga classrooms, maliit lang yung ano nila dyan, makukulimbat nila eh. Versus sa flood control. Kasi yung flood control, hindi yan kayang puntahan at hindi yan makikita ng taong bayan eh. So mas madaling invest, maglagay ng pera sa flood control kasi taon-taon may budget para dyan. At saka yung flood control nga, hindi nga yan siya something na nakikita mo kasi yung classrooms, makikita mo eh. So kapag ka nagproyekto ka sa classroom, tapos substandard, mas delikado ka versus mag-substandard ka na flood control na hindi naman alam ng mga tao kung magkano talaga yung budget doon at so, kung paano pinopondohan yung flood control na yon. So, ito, coming from the Education Secretary ngayon, that yung mga mambabatas natin prioritized corruption over the welfare of our students. They prioritize flood control projects because mas maraming perang pwedeng ilagay doon at taon-taon kumikita sila doon. Imagine, sa isang araw, 1.5 billion ang flood control budget natin. Ito yung pumalit kay Inday Sara. Ito yung sinasabi nilang magaling. Ito yung sinasabi nila na lumilinis sa mga kalat na iniwan ni Inday Sara. And even siya, sinasabi niya na sobrang bulok ng administrasyon na ito that they focused on corruption instead of giving service. Nakita mo nakita mo yung frustration sa mukha nito ni Department of Education Secretary Angara na masyado silang nasarapan sa flood control kaya nakalimutan na nila yung mga estudyante. Now, babalik ko sa yung sinabi mo, bakit hindi ka nagrereklamo? 'Di ba? Bakit hindi mo ini-expose yung mga bagay na yan? And bakit pinababayaan mo, being the Department of Education Secretary, bakit pinababayaan mo na mangyari yan? Because si Inday Sara, nung siya ang nandiyadyaan sa Department of Education, nag-pushback siya. Hindi niya pinayagan na gawin yan sa kanya. She even tried to say it or tell it to the president na ginagago yung departamento niya ng mga congressman. Bakit hindi ka magsalita ngayon, Angara, tungkol doon? At sinasabi mo na you are trying to clean the mess, or at least the Malacanang is saying that you're trying to clean the mess that Inday Sara left behind. Kung nung panahon mo, 1 taon mahigit ka na rin na Department of Education Secretary, hindi mo kayang ipaglaban yung departamento mo. So, ibig sabihin, sumasabay ka lang din sa agos. The fact na pinabayaan mong 22 classrooms lang yung matapos sa taong ito, na ibig sabihin, hindi ka rin nag-perform. Ibig sabihin, incompetent ka din. Katulad ng amo mo na naglagay sa'yo dyan na si Bongbong Marcos. Yes. The reason why there's a classroom shortage in this country, if I can put it so bluntly, is because there are almost no kickbacks in classrooms. Nakaraang 3 taon Yun yung sinasabi natin. Nasa classroom, maliit lang ang kickback. Kasi, classroom lang yun, di man building yun eh. 1 kwarto lang yun. So, mantakin mo, 22 na kwarto lang yung nagawa nila. Baka substandard pa yan. 22 na classroom. Out of thousands of schools, public schools, government-run schools dito sa Pilipinas, 22. Nasaan ang hustisya? Bakit hindi natin naririnig na sumisigaw yung pukin ng inang ACT Teachers Party List? Bakit di natin naririnig na sumisigaw itong mga putang inang mga makakaliwa na itong mga komunistang mga NPA na mga putang inan to? Bakit hindi sila nagsasalita? Because they are part of the corruption already. Si Martin Romualdez, sobrang galing niyang negosyante na bago pa siya maging Speaker of the House, naisip niya na kung ano yung gagawin niya. Na by the time na maging Speaker of the House ako, a long time ago, niraran niya na yung scheme sa utak niya.
Kaya imagine pag upo niyang Speaker of the House, 3 taon puta nabili niya lahat. Majority ng media nakuha niya. Sundalo, police, kapwa niya congressman, mga makakaliwa, mga komunista, nakuha niya lahat. Minanipulate niya lahat. Ang House of Representatives, supposedly hati yan. It's always divided. For check and balances. Dapat laging divided yan. Parang sa Senate, it's always divided. Malaki pa rin yung numero ng majority sa minority. 'Di ba? Minsan, kung ang majority 15, I mean, the other half minority. So malaki pa rin yung numero. And most of the time they debate. Sa Congress, sa dami nila, imagine mo, itong pinakamasamang ginawa ni Martin Romualdez sa Kongreso. Yung neonite niya yung Kongreso. Noong ginawa niyang isa Kongreso, because Congress should always be divided. Kasi, they should always debate for check and balances. But nung naging Speaker of the House si Martin Romualdez, ang ginawa niya, binuo niya yung bahay. Lahat ng magkakagalit, inayos niya. So ngayon, hindi na sila nagdidebate, hindi na sila nagtatalo-talo, hindi na nila ine-expose yung isa't isa, hindi na nila china-challenge yung bawat isa, dahil ginawa ni Romualdez sa isang malaking sindikato yung Kongreso na mag-a-agree tayong lahat. Na ako ang boss, kung ano yung sabihin ko, mag-a-agree kayo, kasi kung hindi, yung mga budget ninyo, hindi ko i-release. Di ba? O, yung mga budget ninyo, hindi ko i-release. Ganun lang yun. So, instead, magkaroon tayo ng isang Congress na nagtatalo-talo. Nagkaroon tayo ng Congress na naging sindikato. Tapos, ang pipirma, pinsan pa noong Speaker of the House. So, ganun tayo sinindikato na itong mga hudas na ito. Makikita mo, may konting pushback or may konting nangyayaring debate sa Senado, but still, sobrang makapangyarihan na ang Congress and the President, meron na silang marriage. Kasi lahat ng gagawin ng Congress, whether mabuti o maganda, pipirmahan yan ng Presidente. At pag pinirmahan ng Presidente yan, hindi yan kayang hintuin ng Senado. So, yan ang problema natin. Akala ko nga noon na mas mabuti na magkakaayos lahat, mas mabuti na magkakabati lahat para mabilis yung proyekto. Kaya lang kasi nangyari ngayon, naging isa sila sa pangagnanakaw. Naging isa sila sa sindikato. Hindi sila nagkakasundo para sa welfare ng mga Pilipino. Nagkakasundo sila para sa pagpapayaman sa kanilang mga sarili. Yun ang problema natin, Speaker. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama, pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili.